Hello po. Hello po sa inyong lahat. 'Di ba nakarating si Doming sa Thailand? At sa pagpapatuloy ng aking paglalakbay dito sa Bangkok na Santol, kaya manamis-namis, kung saan nagsanla pa ako ng aking Saudi Gold at nag-loan sa SSS para lang may panggastos dito. Para pala sa mga bagong viewers dyan na magtatanong kung paano ako nakarating dito, panoorin nyo po yung unang bahagi. 12 minutes yun na vlog para di tayo pa ulit-ulit, ha? May puno ng baliti rin pala dito, no? May white lady din kaya? So, sa panimula ng aming unang araw dito sa Bangkok, Thailand, ito na po pala yung pier na hanap din namin sa wakas. Kundi pa kami nagtanong, Diyos ko. Para Artit Pier ang tawag dito. Dito kami sasakay ng barko papunta sa iba't ibang tourist destinations. Bago ka makapasok doon sa unahan kung saan may bilihan ng ticket, madami ka nang madadaanan ditong bilihan ng mga souvenirs. Pero hindi pa ako na-tempt, saka na ako magtitingin-tingin dyan. Malapit lang naman ito sa aming hotel. Up, tapos babalik pa yan, hindi daw natitempt. Di man ako bumili, ano ba kayo? Na-amaze lang, ganun. Dire-diretso lang yan sa may dulo hanggang sa makarating sa may bilihan ng ticket. May magsasawadi ka na sa'yo agad dyan. 150 baht yung pamasahe sa barko. Around 250 pesos kapag kinonvert mo. Ride all you can na yon for one day. Pwede kang bumaba at sumakay hanggat gusto mo. Kaya tinatawag nila itong hop-on, hop-off boat. Ayan pala yung mapa kung saan nakalagay yung bawat pier na pwede mong babaan. Parang MRT station din, ganun. Tapos nakalagay din yung mga tourist attraction sa bawat pier na pwede mong babaan. So pagkabayad ko, pinaalis na kami agad kasi paalis na rin daw yung barko, nagmamadali na. Quickly, faster, right, kanto pene, sabi nung ano. Nag-assist. May single journey ticket din sila, 40 baht bawat sakay. Applicable yan kapag isang tourist destination lang ang pupuntahan mo, ganun. May ibibigay na rin pala sa yung booklet. Ayan, hawak-hawak ko. Kapag yung ride all you can, hop on, hop off na ticket yung binili mo, magiging guide mo yan kasi andyan na lahat sa booklet. Yung siyam na pier na pwedeng babaan, tapos yung mga tourist attraction kung saang pier sila matatagpuan, pati na rin yung oras ng biyahe kung kailan dadaan yung barko sa bawat pier. Every 30 minutes, may dumadaang barko sa bawat pier. So, hindi ka mag-aantay ng matagal. Nakasakay na kami at dito kami nagstay sa may itaas para mas kita yung view syempre. Pwede rin sa may ibaba kung ayaw mong mainitan. Maaga kami umalis, 9 AM pa lang yata ito ng umaga kaya hindi pa ganun karami ang mga pasahero. Pero kapag rush hour na, Diyos ko, siksikan din ito, sinasabi ko sa inyo. First time ko sumakay sa ganitong barko guys, tapos nasa taas pa ako. Kaya ang sarap sa feeling, Diyos ko. Ang ganda pa ng mga tanawin na makikita mo. Halos maubos memory ko nga dito kasi parang ayaw kong tumigil na mag-video ba ganun. Gusto ko tuloy-tuloy lang. Basta guys, iba talaga yung impact kapag na-experience mo sumakay dito, lalo kapag first time mo. Chao Phraya River pala ang tawag dito sa binabaybay naming ilog. Ayan di na ako natapos sa pag-video, diba? Mayat maya ay nakarating na kami dito sa may pangalawang pier. Ito yung Pranok. Palengke yung mga makikita mo dyan, tapos mga kainan like KFC, ganon. Dyan matatagpuan yung Wanglang Market. Di kami bumaba kasi wala man sa itinerary namin yan. Sunod naman ang Tamahara Pier. Tamahara, ganon yung pa-pronounce nila dito, B. May mga coffee shop like Starbucks, ganon. Tapos dyan din nata matatagpuan yung parentahan ng mga Thai costumes. Di kami bumaba. Wala din kasi sa itinerary. Pero kung may lahi kayong Dora the Explorer guys, babain nyo lahat ng pier na makikita nyo dito. Marami kayong madidiscover. Tapos unlimited naman yung pagsakay at pagbaba dito sa barko. Sunod naman na pier ang Tachang kung saan matatagpuan ang Grand Palace. One of the most famous tourist destination in Bangkok. Kaso nasa pangatlo pa siya ng itinerary namin kaya di kami bumaba. Di man kasi kami aware na mauuna pala ang Grand Palace. Nagtaka nga kami kasi ang daming bumababa Kaya nung nag-decide kaming bumaba din, wala na, pinaandar na ang barko. Sunod na pier ay ang Wat Arun. Wat Arun. Arriving at Wat Arun Pier. Wat Arun. Wat Arun. Ganyan yung sinasabi lagi kasi may nagsasalita din. Parang MRT nga talaga. Please mind the gap between the boat and the pier. Wat Arun. Dito na kami bumaba kasi dito po matatagpuan yung Temple of Dawn na nasa pinakauna ng aming itinerary. So heto na, nakababa na kami. Pagdating namin, bilihan na agad ng ticket yung bubungad sa'yo bago ka makapasok sa Wat Arun or the Temple of Dawn. Zolweta. Charot. 200 baht yung entrance fee papasok per head. Tapos may libre ka pang isang pirasong tubig na hindi malamig. At nang makapasok na kami, ay, iba. Bagong-bago sa mga mata ko, yung mga nakikita ko, Diyos ko. Nakakamangha as in. Walang-wala yung nauna kong templo na pinagpapicturan. Nakaisang album pa nga yata ako dun may mas maganda pa pala.
Pag first time kasi ng mata mo na makakita ng ganito guys, maa-amaze ka talaga agad-agad. Kaya gustong-gusto mong sulitin na yung ayaw mo na bang pakawalan yung pagkakataon para mag-picture ba, ganun. Madami ding nagpupuntang turista dito, may pagka-crowded nga siya eh. Kaya pagdating sa mga papicturan, mag-aantay ka talaga. By batch naman yung pagdagsa ng turista dito, kaya kailangan mong makabisado yung pacing ba yun, ganun yung pagdagsa nila. Kasi kung pagdating mo, marami ka pang kasabayan, kaya ang daming nagpapapicture doon sa view na gusto mo, tapos mayat-maya mga after 10 minutes, huhupa din. Tapos doon mo na lang sulitin magpicture. Tapos mga after 10 minutes ulit, dadagsain na naman mga panibagong dating ganun. Kaya dapat bago ka mamasyal dito, malaman mo yung tamang technique. Ayan tuloy, naghanap kami ng kapatid ko na hindi masyadong matao na lugar kasi late ko naman na na-realize na ganun pala dapat ang technique. So dito na kami nagpicture sa may bandang kaliwa. Maganda rin naman yung view Hanapan mo lang ng magandang anggulo. So ayan, titigan nyo na lang maigi yung itsura ng Wat Arun Temple para ma-feel nyo na parang nakarating na rin kayo dito. Tapos dito sa may bandang likuran, may nakita kaming exhibition. Pinasok ko kasi na-curious ako kasi pagtingin ko sa loob, parang mga museum lang din pala ito. Kaya din ako masyadong nag-video kasi mababa ang views ko kapag mga museum ang vlog ko eh. Nag-vlog na kasi ako sa mga museum dati, ang baba ng views. Nasa 50k lang yata. So paglabas namin dyan sa exhibition, sinubukan na naming umakyat kasi medyo humupa na yung tao. Nakakatakot kasi guys umakyat kasi masyadong matarik yung hagdan. Kaya kapag siksikan kayo at bigla kang nasagi, Diyos ko, laglag ka talaga dyan. Pero mababait din naman mga turista dito guys. Napaka-friendly. Actually, napaka-traveler friendly ng Bangkok, Thailand. Yun bang parang ginawa lang ang Bangkok, Thailand para sa mga turista ganun? Tapos mararamdaman mo na para ka lang din lokal talaga. Pag nakita nilang nagpipicture ka, hindi sila dadaan. Tapos pag nagpipicture naman sila tapos nalaman nilang dadaan ka, naku, titigil sila para padaanin ka, ganun. So pagdating namin dito sa may taas, pero hindi pa naman ito tuktok ha, kasi sarado yung papunta sa pinakatuktok talaga. Bawal yata. Dito na ako nagsisigaw ng mga kababayan, ganun. Hep hep! Hep hep! Tapos sinigaw ko yung pangalan ni Daw Mingsi. Kaso wala man nakarinig. Mahina lang kasi, nahiya man ako. May social anxiety man kasi ako, kaya nahiya ako sa mga ganyan-ganyang content na magsisisigaw ba. Yun bang maging agaw eksena ako, ganun? Ayan, may dadaan. Sige, daan ka na. Baka kung ano pa magawa ko sa'yo. Charot. Ngayon, bumaba na kami habang nangangatog-ngatog yung tuhod ko. Dumiretso pa kami dito sa may bandang dulo. May mga nakapaskil pala guys sa mga tourist attraction kung may mga bawal ganun para maging aware ka. Parang ito do not sit daw, bawal umupo, pero inupuan pa rin nila. Mga pasaway. Uy, pagdating namin dito sa may likod, ay, sana all. May nakita kaming isa pang temple. Hinihimas-himas pala nila yung gong ano. Sagrado pala yan sa kanila. Madami pa naman akong naiisip na mga kalokohan na pwedeng gawin dito. Kaso wag na lang, baka mabash pa ako. Kaya ayan, nagbigay galang na lang ako kahit bastos naman ako sa totoong buhay. Gusto kong pumasok sa loob, pero hindi namin sure nung kapatid ko kung pwede. Baka mamaya mga Buddhist lang ang pwedeng pumasok, 'di ba? Hanggang sa may mga nakita kaming mga foreigner na lumalabas. Kaya sabi ko, pwede pala kahit anong religion, ano? Kaya ayan, agad-agad akong nagtanggal ng sapatos para makapasok ba. Pwede naman mag-video at mag-picture sa loob, wala naman sinabing bawal, tapos ang dami namang gumagawa niya nung pagpasok ko. Yung iba nga nagpapapicture doon sa Buddha. Nagbow ako ng aking head, tapos nagpray ako ng mataimtim for my safety para sa gagawin sa aking vaginal reassignment dito sa Thailand. Sa Pilipinas sana ako magpapapalit kaso hindi man covered ng PhilHealth. Pati nga rhinoplasty doon, hindi rin pwede sa PhilHealth kaya dito na lang para makatipid-tipid ba. Charot lang guys ha. Pero seryoso guys ha, nagpray talaga ako dyan. Kasi parang mararamdaman mo din yung spirit. Pero syempre, nakafocus pa rin ako kay Lord. Ganun. After ko magpray, lumabas na kami. Tapos napunta kami dito sa may bandang kanan. May mga bilihan na rin pala ng pagkain dito. Pag nagutom ka, may mga resto, ganyan. Tapos nung dumire-diretso pa kami, may nakita ulit kaming templo. Maganda rin ito Tapos ang kaibahan nito doon sa mga nauna, may dalawang estatwa sa magkabilang gilid. Maganda siya for picture taking, kaya sinulit ko na naman. Hanggang sa napadpad na kami dito sa my park, na harapan mismo ng Wat Arun Temple. Ang daming tao dito, nagpipictorial ba? Kung kanina nyo pa napapansin, di ba, may mga nakasuot ng costume na pang Thai. Mga galing na yan doon sa Tamahara na pier bago nagpunta dito kasi andoon yung mga rentahan ng kanilang costume na sabi ko kanina, di ba? Di ko man alam kaya di kami nababa doon. Gusto ko pa naman magsuot ng ganyan. Kaya nga sabi ko sa inyo, babain nyo lahat ng pier hanggat maaari para ma-explore ninyo. Lalo na kung mahaba-haba pa naman yung oras ninyo. At kung masipag kayo maglakad-lakad. Ang daming hito pala dito sa ilog nila guys. Tapos ang lalaki pa. Pinapakain nga nila Nadaanan lang namin yan kasi pasakay na ulit kami sa barko. Papunta sa susunod na pier. Nasulit naman na namin yung pag-ikot-ikot sa Wat Arun. Abangan ninyo sa susunod na bahagi ang dalawa pang tourist destination na aming pupuntahan sa unang araw ng aming paglalakbay dito sa Bangkok, Thailand. Tapusin ko na muna dito yung vlog kasi napahaba yung kuda ko dito sa Ride All You Can na barko.
ko. Napaka-helpful kasi ito sa mga gusto mag-tourist dito sa Bangkok. Kaya ako pinaliwanag ng maigi. Mura din kasi. Nakalimutan ko din pala sabihin yung operating hours ng barko na ito. Nagsisimula sila ng 8:30 a.m. until 7:30 p.m. Hindi ito 24 hours, ha? See you sa susunod na pier kung saan makikita ang flower market at Icon Siam. Yun lamang po. Kapungka.